So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, December 1st, 2023 at ito na yung umpisa ng pamasko ko sa inyo. At sabi ko nga sa inyo, yung past month, November, is full of requested videos nung past 3 months. And yes, na-compile natin lahat ng mga request nyo doon sa buwan ng Nobyembre. At ngayon, ito, set aside muna natin yung mga request nyo. Itutuloy natin yan ulit January 16 onwards or January 18 onwards. No? Hindi kasi natin alam kasi pinasok natin tong or siningit natin tong Isa Buhay Semis ng 2023. Tapos yung Isa Buhay Finals din ngayong 2023. So isisingit natin, so mag-a-adjust ng 3 days 'yon. So sa halip na 16 tayo sa halip na 17 tayo mag-uumpisa ulit sa pagpasok ng mga request videos, siguro plus 3 days, siguro mga 19 or 20 tayo magi-start ng mga request videos nyo ulit sa channel natin, no. So ngayon, damhin nyo yung pamasko ko sa inyo buong December kasi dalawang tournament. Pangatlo yung Isa Buhay 2023 kasi matatapos natin yan ngayong buwan ng December. So ayun, set aside muna mga requested videos pero open pa rin naman yung comment section para mag-request kayo dyan ng mga kung ano-ano na battles, Motus, Pulo, FRBL, yun, yung flip top. Sa ngayon, focus tayo sa ganun sa ganung mga battles. Pero gusto kong mag-explore pa sa Insane, Scene Zone, basta ang dami ko pang gustong i-review ng mga battle at ispatan yung mga upcoming battle MCs, no, at makilala, maispatan sila, ma-review sila para naman yung may baon sila sa mga next na battles nila, no. So ayun, Husky versus Plaridel, umpisahan na natin to guys. Semifinals ng Isa Buhay 2023. Let's go. Pilili niya mauna. Striktong tig 2 minuto dapat to. 7 ang hurado natin. Isa Buhay semifinals. Welto Balentong 10. Pakinggan natin unang banat. Plaridel. Oh! Siya daw ang king of the jungle. Yan ang ungol niyang pampabida. Okay, may nakalimutan akong sabihin. Maraming nagsasabi sa comment section or sa FB na nakikita ko, maraming nagsasabi na dikit yung battle pero dapat daw kay Plaridel yung battle, yung laban na to. So yun, bigla ako na curious kasi ano bang klaseng battle yung nangyari dito, kasi bakit maraming nagsasabi na kay Plaridel daw yung battle, no, pero si Husky pa rin yung nanalo. Tignan natin, no, i-judge natin siya gaya ng lagi natin ginagawa sa mga content natin, no. Tignan natin, let's go. Oh! Siya daw ang king of the jungle. Yan ang ungol niyang pampabida. Pero mas kamukha mo yung unggoy sa Lion King nung gumanon kang Simba. Ay, gubat, game? Game. Game? King of the jungle. Bro, mali ka. Sa liig may tali ka. Sa liyon sarili kinumpara. Yan ay nakasarado na ideya. Kung ikaw yung nasa top of the food chain, ba't kumakain kang nakakadena? Kasi sa amo, pero sa amo, di umalma. Ayaw niya ng trouble. Nagpapanggap na husky itong askal kasi ayaw niyang ma-football. Kasi football, rugby. Okay, Askal, football, sila Phil Young husband, yung mga player doon sa Askals. Tama ba? 'Di ba? Sila yung James Young husband tsaka sila Phil. Correct me na lang if I'm wrong, pero sa pagkakaalam ko yung Askal is team yon ng football Hindi kasi ako masyadong fan ng football. Buti kung basketball yan, pwede ko sanang maano. Pero correct me if I'm wrong na lang. Pero kung sa pagkakaalam ko kasi ayun yun. Yun yung reference, no. Okay. So yun, medyo style clash pala to, no. Tignan natin kung sasabay si Husky sa estilo ni Plaridel. Parehas silang magaling sa kanilang style Kung sasabay si Husky sa style ni Plaridel, may hirapan si Husky dito. Pero
kung parehas silang mag-A-game sa kanilang style, mahirap i-judge tong battle na to. Kasi dumidikit. O di kaya soccer, kasi sumisip-sip. Mananatili ka pa ring alalay, hindi ka magiging teacher's pet. Kasi isa kang asong ulul, parang gagong labrador. Tahol ka ng tahol para kang rendon labrador. At mukha kang kargador. Pero atin siyang palakpakan. Naniwala sa proseso, ang buhay umasenso. Isa na siyang motivational speaker sa mga seminar kung paano gumawa ng chorizo. Believe kami sa'yo. Believe kami sa'yo. Congrats, bye. Dati umaasa lang to sa solicitation letter. Ngayon, namimigay na ng unsolicited advice. All goods, all nice. Ako'y dog trainer na dedicated. Kaya Husky, stay motivated. Pero yung game still connected. Hila-hila ako tang aso. Kinadena ng aking mga ideya. GL, ganun ba yung chain of thoughts? Kasi Husky, Aska, Labrador, ganun yung train of dogs? Oo, 3 aso na. Di ka pa rin umuubra. Kahit you only get 2 dogs para maging dunggalo ka. Pero bro, gago ka. Wala kang strong side. Pang-local lang yung hype. Nireject ka ni Andrew kasi hindi ka pang worldwide. Kaya bumuo na lang niyang sarili niyang mundo. Kaplanet kanyang channel, wala namang kabuluhan. Kaplanet kanyang channel kasi puro ka kamunduhan. Oo, gumanap siya na kabit. Ganon siya kagago. Hindi niya sinunod yung thou shall not covet your neighbor's wife kasi nga thou, hindi pa sigurado. Kasi pagkabit, isang puta na mama, kung sino-sino sumibak. Yung kabit na tinutukoy or reference ni Plaridel dito, yung laban nila ni Shernan, no? Alam ko promo battle yun eh, yung Shernan versus Husky. Yung nag-costume sila na babae, si Shernan yung tunay na asawa, tapos si Plaridel yung kalaguyo. Ay, si Plaridel, si Husky yung kalaguyo. Mga anak ang naaagrabyado. Puro sila stepfather. Naaapakan kanilang pagkatao. Lahat kasalanan mo. Pero sila yung nagsasuffer. Tanging hiling makilala tunay nilang ama. Kaya laging dasal, our Father. Kaya motherfucker, na sa pagiging inay naging hilaw, sa paglalaro ng salita ay bibigyan ko to ng linaw. O ikay naging panandalian lang na aliw. Kaya ikay naging panandalian lang na ilaw. Ay mag-ingat sa mga ganid at mapusok. Kursunadang manulot, parang snake sa ladder, gusto makaabot sa tuktok. At ilagay nyo sa mga tuktok, mga kababaihan. Boyfriend, asawa, alagaan. Mahalin, huwag kalimutang kamustahin. Kasi ang relasyon parang larong chess. Dapat protektado ng queen ng kanyang king. At hindi ka convincing, karakter mo contradicting. Aso, tapos kabit, now this is how your story ends. I'll go out with a saying, not all dogs can be a man's best friend. Traidor. Okay. Teka. Wala ba kayong napapansin? In the crowd's view, nakaposition siya sa left wing. Left wing. Eh, huwag kayong mabibigla. Kabit nga, di ba? Kaya pinili niya mga liwa. Okay. Round 1 ni Plary, and yes, nakita natin pulado na yung time limit doon. Parang 3 minutes 24 or 36 ata yung nakita ko. So, lagpas ng 2 minuto, and sabi ni Ari kanina malinaw na 2 minuto stricto. And ayun, set aside muna natin yung time. Pwede naman natin i-less na lang sa overall na lang yun if ever. So, ngayon, Plaridel. Na-review natin yung laban niya sa semis, sa quarters against Poison, and sobrang lakas ni Plaridel doon. And I'm expecting na ganun pa rin yung ipapakita niya dito sa round 1 ng laban niya kay Husky, which is semifinals, na mas mabigat kasi syempre semis na to. Kailangan mo ng kung malakas ka dun sa quarters, dapat mas malakasan mo yung performance mo dun, no? Pero yun, I'm expecting him to overpower Husky sa round 1. Pero anong nangyari, medyo hindi masyadong naging effective yung mga angulo. Yes, maganda yung angulo na train of dogs.
Ascal, Husky, yung mga sinasabi niya, ganda yon. Pero hindi siya naging ganun kabigat, hindi siya naging ganun ka-effective sa laban na to or sa round 1. Feeling ko hindi siya ganun kabigat para masabi natin na tinamaan si Husky doon or nasugat si Husky doon. Hindi ko sure pero sa preference ko kasi hindi ko siya nakitang mabigat, hindi ko siya na-feel na mabigat eh. So, tignan natin. Kulang sa effectivity eh. Kulang din sa stage presence si Plaridel, unlike dun sa laban niya kay Poison na sobrang solid, sobrang lakas nung presence niya, damang-dama mo, 'di ba? Pero yung dito sa round 1 niya medyo nakukulangan ako. So, may round 2 entry pa naman para kay Plary. Tignan naman natin yung bawi ni Husky. Pero yung round 1 ni Plary is beatable yun. Kayang-kayang ibalik ni Husky yun. Tignan natin. Okay. Rendon Labador Reference. Yun na ba yung linya mong malupit? Pagkatapos ng laban na to, mawawala ka na rin sa internet. Okay. Ito na ba yung MC na si Flary? Balita ko, lumakas na to. Kasi nagagawa mo nang itutok yung mic sa bibig mo. Sige, itodolapag mo na dito. Tula na may tono tugma ang may combo. Sabay mo sa rondo. Malabong umahon tong puro redondo. Tonto, papakita ko ang kaibahan. Bawat letra ko, pampanitikan. Ang estilo ko, di matiktikan. Kahit sino to, malilintikan. Wala pang flip-top, kumakatay na ako sa streets, bungangang beatbox pa lang ang ginagamit na beat. Yung tema ng gera ay para sa kultura ngayon, daming naglabasan, kala mo talagang may tira. Yung mga motive... Okay. Nagpakita ng flow si Husky dito. So, yun. Pero hindi pa siya ganun ka powerful or ka effective. Tingnan natin. Motivational mong linya, quotable yung mga quotable mong linya, pang motivational yung entry. Kala mo di namin alam, nababasa ko yan sa FB. Ikaw yung todo mangutyanang di nakapagtapos na rapper. Ang tanong yung pagrarap, nagagawa mo ba ng proper? Paalala ko lang. Ulit. Motivational yung entry. Kala mo di namin alam, nababasa ko yan sa... Wait lang. May nakalimutan ako. Hindi ko pala naayos yung background natin. Wait lang Ayusin natin. Yan. Ito ang background pala natin. Nakalimutan ko. Buti naalala ko. So, yan. Ulit. Wala pang flip-top, kumakatay na ako sa streets, bungangang beatbox pa lang ang ginagamit na beat. Yung tema ng gera ay para sa kultura ngayon, daming naglabasan, kala mo talagang may tira. Yung mga motivational mong linya, quotable yung mga quotable mong linya, pang motivational yung entry. Kala mo di namin alam, nababasa ko yan sa FB. Ikaw yung todo mangutyanang di nakapagtapos na rapper. Ang tanong yung pagrarap, nagagawa mo ba ng proper? Paalala ko lang, yung diploma, hindi yan access mamintas. Proud ka lang, ilaminate, araw-araw mong ikwintas. Nabubuli ka siguro dati, halata sa mga litanya, mali ka ng pinansalag, talino ang tunay na sandata. Sa mga hindi nakapagtapos, huwag kayong panghihinaan. Hindi lang toga at diploma papatay sa kahirapan. Hindi yun kakulangan, mas lalong di rin kahinaan. Tapos ka nga, bukang bibig naman, walang pinag-aralan. Putang ina, Teacher punto. ka, di ba? So dapat mas alam mong umunawa. Sa pinapakita mo, ikaw yung mas mukhang kaawa-awa. Ibang klase ka siguro, kaya ganyan ka manghusga. Di mo nalaman na iba't iba ang sukat ng bulsa. Mga istorya sa ilalim ng bubong at barong-barong. Hindi na para sa sarili, kundi sa batang kalong-kalong. Ako yung kwela sa eskwela, umastang henyo di ko trip.
Sobrang kulit kahit maestro naglabas na rin ng brief. Patulog-tulog man sa klase, may kalidad na di tablado. Ako yung makatang estudyanteng imbitado sa entablado. Sagrado kahit guro, di ako pwedeng ibagsak. Tangina, graduation ko, pinatugtog pa, diploma, album ni Glock. Kaya kung sampalan ng diploma, papalag kasi meron tayo. Pero kung usapan na yung rap, laglag yung ulo nitong dayo. Tangina, ang ganda nung... Ayos yung ano, ayos yung... Okay. Akala ko magiging same. Okay, ito, to be honest, akala ko magiging same yung ano, same yung approach ng round 1 nila parehas. Pero anong nangyari? Lumamang si Husky sa punto. Punto. Yun. Hanggang dulo, from start ng round 1 hanggang matapos yung round 1 ni Husky, andun yung reference niya, andun yung reference niya about diploma, pag-aaral, tapos yung punto niya na tapos ka nga, pero bukang bibig, walang pinag-aralan. Basta yung pinakapunto ni Plaridel, ay ni Husky, is para sa akin, ayun yung naging edge niya. Kasi sa round 1 ni Plaridel, may mga references siya. Yung sinabi ko nga, yung kay GL, yung Train of Dogs, basta yung mga reference niya. Pasok naman yun pero hindi siya ganun ka-powerful or kabigat para sa akin, papunta kay Husky. So, pero overall, naging maganda naman yung performance ni Plaridel. Pero yung Husky, kanina, sa round 1 po siya, nakaka-bilib lang kasi hindi niya pinilit na magkaroon ng crowd reaction, hindi niya pinilit na magkaroon ng mga solido na linya. Basta yung round 1 ni Husky para sa akin is hindi pilit, natural yon na in-spit niya yung punto na gusto niya sabihin about kay Plaridel, na teacher ka, may diploma ka, hindi hadlang yung hindi nakapagtapos, yung ganun yung punto. So for me, lumamang si Husky sa punto. Pinaka-edge lang ni Husky is yung punto. Kung sabihin natin nagkulang din si Husky sa mga punto, possible na tabla yun kasi same sila ng energy, same sila ng approach. Pero yung atake ni Husky kasi mas aggressive, no? Sa performance, same sila, pero yung pagiging agresibo, feeling ko lamang dun si Husky Kasi syempre, ilang experiencado na talaga si Husky sa tournament. Siguro ayun din yung naging edge niya. Hindi na kinakabahan, no? Nakikita natin na hindi na kinakabahan si Husky. Tapos, ayun, agresibo, yung pagiging agresibo niya, stage presence niya, palagi yung mga pasundot-sundot niya na mga jokes, pumapasok yon. So for me, bibigay ko yung round 1 kay Husky sa gabok lang yun. Sobrang dikit. I-scorean ko to ng 9-8 in favor of Husky. Ayun, sobrang dikit nun, tol. Mahirap. Siguro, sabi ko nga, kung hindi lang pumupunto si Husky sa round 1, itatabla ko yun pero yun yung naging edge kasi, yun yung naging laban ni Husky sa battle na to, yung pagkakaroon niya ng punto per punto na sa linya niya, no? So ayun, Husky 9-8. Mali pagkakaintindi mo sa Battle of the Fittest. Boom! Nagdala ng maraming costume. Yung flip-top battle, ginawa mong fitting room. Sir Arik, gano'n na ba ang sukatan? Sa pagpili ng MC, tila ba may special treatment? Okay lang na wala tong sinabi, basta may fashion statement. You're too complacent, pinakalandakan mo ang bag sa liga. Bakit? Malaki ba na chip in? Iba't kailangan mo pang magsuot ng maraming damit para lang ikaw ay mag-fit in kasi walang bars, walang multi. Hindi ka ganun kasik. Mamersonal ka na lang para makitaan ka namin ng bagsik. Kasi you're weak and you're fake. Spy Games Galawan. Pangalan, Agent Pantyman.
ang kauna-unahang nag-undercover ng underwear para pagkapusi ay matakpan. Sarap mo na balatan, nakikipagbalat kayo para makapagpakita ng laman. Tapos galit ka, Sirdeo? Kesyo nagko-costume din? Hipokrito at swapang, sarili mo tingnan. Di ba ikaw unang nakinabang nung nag-declutter si Shirnan? Takot ka lang na maunahan. Pareho lang naman kayong naghuhubad sa tanghalan. Pero si Deo is doing it just for fun. Yung tinituri mong karera para sa kanya, isa ng oblation run, kaya naghubad. Gustong maisalba yung liga. Di a nice move, sir, para dumami yung views, lumaki yung kita. Tuloy ito'y naging eye-opener, nagpamulat sa madla na itong bayaning tinitingal. Yung baka di nyo pa napapanood nyo, no? Yung sinasabi ni Plaridel na naghubad sa ano. Feeling ko ang tinutukoy ni Plaridel dito is yung hentai kamen na laban ni Husky. Di ko alam kung anong ahon yon, ahon 8 ata yun or ahon 7. Hindi, ahon 8. Ahon 8 yon. Laban niya kay Mickey D, no? Yun yung unang-unang pinakita ni Husky, yung hentai kamen niya. So ayun, panoorin niyo yun. Meron siyang battle ahon 8. Ahon 8 pa yun. Not sure kung ahon 8 yun, men. Pero yun yung ay hindi. Kasabayan yun ng ano, kasabayan yun ng semifinals ng 2x2 2017. Yun, yung Flick G Damsa tsaka Shernan Mzite, kasabayan yun nun eh. Anong event ba yun? Nakalimutan ko na kung anong event yun eh. Pero ayun yung event na yun. Yun, Husky na as hentai kamen. Husky versus Mickey D. Panoorin nyo yun. Sa paghubad, obses na obses, hindi ka magiging Bonifacio kahit Andres ka pa ng Andres. Kaya stop this madness. Kasi in you, there's no intelligence for us to find. It only proves that you have something in your body, but you don't have something in your mind. Kaya accept the naked truth for only one reason. Threat ka lang kapag nakahubad. Literal kang naked weapon. Kaya naked truth, naked weapon, sa kalingkahan ng sa ikaw ay matigok at wala ng fake. Diretso na rare naked joke. At wala akong problema sa mga bakla. Pero sa'yo, maliit aking tingin. Nung tinanong ka, ano yung Soji bill, sagot mo, dagdag lang yan sa bayarin. Kasi nung laban ninyo ni Batusay, ikay naging bayot-bay nang di-distract. Let me make up. Yun, na-review natin yon yung Isa Buhay 2019 na, ayun, first rounder si Husky doon kasi si Apex agad yung nakalaban niya. Grabe yun. Ganda na salpukan na yun. Kaso, anong nangyari? Na-review na natin yung battle na yun. Pwede nyo panoorin kung gusto nyo. Nangyari, round 3 di ko alam kung round 3 ba yun ni Apex or round 2. Basta, ganon. Basta, nag-ano siya. Nung babanat na si Apex is feeling ko nandidistract si Husky doon kasi doon siya nag-make up sa harapan niya. Harapan ni Apex. Gustong makasilat kasi Apex badly beating your ass. Mga linya mo walang pasok, parang holiday. Kaya pala may make-up class. Wala kang class. Wala kang class. Isa kang puta ragis. Ini-interrupt mo yung haring araw. Ano ka? Solar eclipse? Kaya please wag mo akong angasan. Pagkabalakura mo'y amin ang nabatid. Driver by profession, pero yung professionalism hindi mo nahatid. Kaya sikat ka na, kapatid. Sikmura, di na tinitipid. Marami nang nagpapapik sa photos di na sensitive. Nang dahil sa sikat ni Haring Araw, you're able to produce your own food na parang nag-photosynthesis. Kaya my dear nemesis, na sa kasikatan nag-sunbathing, huwag kang feeling Eminem. Hindi ka sexy. Katawan mo hindi slim. Pagkatao mo lang yung shady. Kaya here's the perfect analogy sa pamumuna mo kay Apex at Sirdeo. Parang maling paggamit ng face mask. Tinatakpan yung bibig, pero di kasali yung ilong. Kaya huwag kayong magtaka kung hindi niya amoy baho ng kanyang bibig, pero amoy niya baho ng iba. Yeesh! Put, ito ang malakas na Plaridel. Ang lakas ni Plaridel doon, tol. Grabe.
punto. Ito na yung sinasabi kong Plaridel na inahanap ko kanina sa round 1. Sana ganito yung round 1 niya. Sana naging ganito yung pag-open ni Plaridel sa battle na to. Pero ayun, nangyari na yung mga dapat nangyari. At etong round 2 ni Plaridel, sobrang lakas nun para sa akin. Nahigitan niya yung performance niya sa round 1 at umulan ng mga bara dito. Umulan. Yung pagiging technical talaga ni Plaridel is sabihin natin underrated eh. Lakas, ang ganda ng mga reference niya about sa mga past battles ni Husky. Yung laban niya kay Sardeo, yung laban niya kay Apex, tapos yung ini-interrupt mo yung Haring Araw, Solar Eclipse, ang lakas nun. Ang ender niya, ang lakas din ng ender niya na ang tawag doon, ano ba yung ender niya? Basta Yung ilong. Ay, huwag kayong ayun, magtaka. yung na hindi niya maamoy yung baho, basta naamoy niya yung baho ng iba. Ang ganda nung punto na yun. Kung hindi niya amoy baho ng kanyang bibig, pero amoy niya baho ng iba. Sobrang solid na round 2 para kay Plaridel. And ito yung mga round na mapagko-compare mo yung round 2 ni Plaridel dun sa round 1 ni Husky. Napagko-compare ko siya kasi sa power level is magka-same sila ng level, no? Yung round 1 ni Husky tsaka yung round 2 ni Plaridel is para sa akin same. Sana yun na lang yung nagsalpukan sa round 1 para maging tabla yun eh. Pero yun, sabi ko nga, nangyari na yung mga dapat nangyari. Solid na Plaridel yung Rocket, yung narinig natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hinahanap kong Plaridel. Umpisa pa lang ng battle. After ng round 1 niya is sabi ko, hindi to yung ine-expect ko na Plaridel, pero nagpakita yung ine-expect kong Plaridel sa pagpasok ng round 2. At ito yon, more bars, references na applicable talaga kay Husky, pasok kay Husky yon, references, bars, punches, andun, pasok na pasok yun kay Husky. So malakas to, malakas yung pinakita ni Plaridel dito sa round 2. So pakinggan natin yung round 2 ni Husky. Mabigat. Woo! Amoy niya baho ng iba. Totoo nga, amoy ko siya. Putang ina. Pinaulit-ulit ko mga laban mo. Hanggang nalaman kong paulit-ulit lang mga angles mo. Sabi niya kay Islak 1, sasaksakin niya sa likod. Si Pistolero sa harapan, hindi na para saksakin pa sa likod. Si Saki tatry to rin, sasaksakin din sa likod. Ganto yung MC kapag row 4, panay saksak sa likod. Tangina, taking the dose of your own medicine. Grabe ang sick. Sinabi na kay Pistol, sinabi pa kay Bagsik. Ahon 13, tungkod ni Moises, naging ahas, halik ni Judas manuklaw. Pakusganay 7, purong kaahasan, medusa kong manuklaw. Puta, hirap ka bang sumulat? You need some help? Because the antidote of the venom is the venom itself. Pinagsabihan ka na dati, pero hindi pa rin natuto. Agresibo pero weakness pa rin ang nasa resibo. Napaka-boring pero sinikap ko pa rin na detalyado. Kahit wala na yung batas, may basihan yung bawat hurado. Hilaw pa para mamayagpag, uuwi ka na lumbay. Di porke tagatagom malapit sa tagumpay. Walang hindi maaapula ang init kahit magmahangin ka dyan. Wala sa katayuan mo yung standard para masabing merong fan. Reputasyon mo, ikaw sumira. Pati respetong natitira. Kung di na kayang gumaling, dapat emersi killing na. Total mahilig ka sa wordplay, putol-putol na salita. Ganon din pag naghingalo tapos biglang mawawala. Kasi ang wak, basic, hindi sa pagmamayabang. So pag kinasahan kita ngayon, pwedeng pagmamayabang. Matalino na mga tao. Mahiya ka sa mga bago. Huwag kang umasa sa Lucky Punch kasi nag-blackout na yung Marco. Kabiguan yung mahahanap kung sa kabiguan ka nakasentro. Nalaman ko na agwat bago Nag-blackout na yung Marco. So, di ko alam kung ang tinutukoy ni Husky dito is si Poison yung nag-choke siya sa quarters. No, yun. tayo mag-enkwentro.
Lucky Punch kasi nag-blackout na yung Marco. Kabiguan yung mahahanap kung sa kabiguan ka nakasentro. Nalaman ko na agwat bago pa tayo mag-engkwentro. Ako'y mistulang bukas na libro. Sa sobrang daming naging laban, magagawa mo kung basahin pero mahirap pag-aralan. Ulit banat, pakinggan natin! Ina. Sabi ko kanina bago mag-umpisa yung review natin, kung sasabay si Husky sa pagiging technical ni Plaridel is sabi ko mahihirapan si Husky dito kasi laro ni Plaridel ang technicalities, yung pagiging lyrical, yung pagiging malalim, no? Yun yung laro niya eh. Yun yung sabi ko na if sumabay si Husky mahihirapan tayo i-judge yung battle. Pero anong nangyari? Sumabay nga si Husky sa pagiging sa technicalities ni Plaridel, pero para sa akin hindi naging hindi naging edge yun ni Plaridel na pinasok siya ni Husky doon sa mundo niya. Kasi para sa akin mas mabibigat yung mga bara na binibitawan ni Husky dito. Mas mabigat, mas effective, mas nakakasugat, mas punto, no? Ang ganda nun, mas agresibo si Husky sa performance we're talking about performance. Mas agresibo si Husky dito compare kay Plaridel, no? Pero battle rap wise, ang hirap ng round 2 guys, mahirap yung round 2. Gusto kong ibigay kay Husky yon kasi sobrang sobrang preparado talaga si Husky. Hindi mo nakikita yung kaba sa kanya sa pagpa-perform niya. Pero para sa akin mas maraming mas maraming punches si Plaridel. Sabi ko nga mas maraming punto si Plaridel na pumasok kay Husky. Yung tama. Si Husky naman agresibo siya, no? Yung round 1 and 2 para sa akin same 'yon ng power. Actually nag-expect ako ng marami pang references, marami pang mga haymakers kay Husky papunta kay Plaridel, pero from start to finish naging consistent siya. Hindi tayo nakarinig ng mga solid na linya, no? Yun lang, kung ano yung round 1 na pinakita ni Husky, naging ganun lang din siya. Yes, may mga effective lines si Husky, pero iba yung Plaridel sa round 2. So consistent Husky sa rounds 1 and 2, hindi siya humina, hindi siya lumakas, same lang. Pero yung Plaridel from round 1 to 2, nakita nyo yung pag-improve. No, round 1, eto lang. Pagdating sa round 2, mas naging malakas. So, round 2, gusto ko man ibigay kay Husky yung round 2, pero I'll give credit to Plaridel sa ganong sulat na pinakita niya, na pinarinig niya sa atin. So, itatabla ko yung round 2 sa score na 9. Consistent si Husky sa rounds 1 and 2. Plaridel naman mas umangat yung performance niya sa round 2. So sabi ko nga ito yung hinahanap ko na Plaridel. So yun, pumalag si Plaridel dito sa round 2. So yun, dikit, no? 18 to 17 round 1 Husky, round 2 tabla yon. So mahirap yung round 3 kasi if makuha ni Plaridel to, own preference na lang yung magiging natin dito, magiging basehan natin dito. So ganito pala kadikit yung battle na to. Kaya pala marami nagsasabi na dapat kay Plaridel yung battle. Pero may round 3 pa tayong re-reviewin. Tignan natin. Sunugan, game? Oh, dito pa at session. Di ako yung maestrong tumatabingi na ang bibig. Bagkus ako yung teacher na gumigilit na ng liig kaya wala nang pahintulot. Kung nakaligtas ka sa maestrong gumagamit, hindi sa maestrong pumupugot, kaya ngayon ako'y bubunot. Maninibak ako ng ulo. Rekta sa sintido, eyeglasses isisentro para ma-justify ng teacher na palakol lang iyong grado. Kasi isang average na content creator, dinisregard mo yung standards. No, you are subject for contempt. Kasi content-wise, hindi pang-wise ang iyong content. Para bang suntukan ng mga sikat. Sobrang fake shit and whack. Wala na silang maisip aside sa boxing kasi they cannot think outside the box.
Kaya fighters, nag-take dive. Walang rage fire. Okay lang naman yung stage fright. Kasi yung fight nila sa stage, isa lang namang stage fight. Tapos kontento ka na sa content mo, hindi ka nag-excel. Kasi di personality development ang iyong commitment. Dinerive mo lang yung salitang content sa salitang contentment. Kasi ang nais lang ay makilala, magkapera. Wala sa mission mo ang makapagpamulat, yung vision nyo lang ay ang kumita. Tapos ibang MC, ibang influencer, kultura binabastos. Wala kang imek nung nag-rap ulit si Carlos. Parang tinorture na suspect na Carlos, yung Carlos Agassi na, basta, kung di nyo pa naririnig yung mga rap nun, pakinggan nyo. pakanta ninyo si Wamos. Ito yung masakit. Alam nyo kung bakit? Wala siyang naging komento, hindi man lang siya umawit. Tila ba isip ay nalason, nanahimik siya for a very long time. Parang nag-fake joke lang si Poison. At si Mami Tony, nag-rap, naglabas ng dede. Kalalakihan na akit. Nabubusog mga mata, parang nasasabik na adik. And for me, it's the worst feeling as an artist na ang isang rap event naging breastfeeding in public. Kasi pera na ang pakara. Kasi pera na ang pakara. Kasi pera na ang pakara. Hindi na nakukuha ng presyo ang dignidad. Yung pride ay wala na. Lahat nakukuha na sa price, pati yung samsara. At ang dami nyo pang... Nagkaroon ng stutter. Ang dami nyo pang drama, mga influencer kong nabanggit, lahat may agendang nakatago, iisa lang aking masasambit, na sa tao, ang lakas nyong makagago, kasi manggagamit kayo. Sa sarili, mataas na ang tingin. Tapos kami tong barya-barya lang sa inyong paningin. Kami tong hinuhulog ninyo sa balon para matupad inyong hiling. Kaya ang aking pagkadismaya, aking isasalin. Kasi I find the culture very less worth. Kasi yung hip-hop state, yung dating mga asset, naging liabilities para lang sa net worth. At ang susunod na bara, huling letra lang lalaruin. Mas isisiwalat ko pa kung gaano kayo kagahaman at sakim flip-top game. Mga iha, mga iho, usapang salapi ay wala silang preno. Pag sinabing pera-pera ay wala nang pero-pero. Kahit mga content nila, walang mga kwenta na mga kwento. Basta sa bangko, may kwarta, mananahimik na lang sa kwarto. Boy, ang tapang nyo. Kaya nilang kumain ng tae, basta bumenta lang sa tao. Oo, huling letra lang aking ginalaw, aking pinaglalaruan. Pero sa dulo, tayong lahat pala yung pinagsasamantalahan, kaya malapit na katapusan, ibibigay ko ang buo. Hanggang dulo at huli, aabutin mo'y gulpi. Itong dating driver sa umaga, walang magiging panukli. Nakilala sa pakwela, panggagaya, nabuksan na maraming pinto. Pero sa akin ay tiklo. Parang Pilipinong gustong maging Koreano, kahibangan mo o hinto. O sisikat ka na parang gento, pero di ka kikinang na parang ginto. At pumatok ka sa masa, bumenta sa bangketa, ang pakwela mo na meta, pero wala ka pa rin napadidinig na makabuluhang mensahe, kahit ngiti nila'y abot na sa tenga. At kung ako yung tatagayan, ikay malalasing sa karunungan. Kung Plaridel ang kainuman, may aral kayong mapupulutan. 4 na minuto yung round 3 ni Plaridel, no? So, Plaridel, yung Plaridel sa round 3, sa halip na ma-maintain ni Plaridel yung performance niya sa round 2, medyo hindi natin nakuha yung expectation na yon. Mas naging kaparehas ng round 3 niya yung performance niya sa round 1, plus may mga stutters pa si Plaridel dito sa round 3. So, basically hindi siya naging ganun ka-effective, no? Nakita niyo yung mga reference niya. To be honest, may mga reference si Plaridel doon na medyo naguluhan ako kung ano yung pinakapunto niya. Naguluhan ako kung saan tatama yung or saan lalanding yung suntok na or yung setup na ginagawa niya. So, ayun, in short, naguluhan ako sa performance ni Plaridel dito sa round 3 kasi nag-expect ako na nakabuelo na siya sa round 2
'di ba nakita niyo naman yung performance ni Plaridel sa round 2 na sobrang naging effective. So I'm expecting na madadala niya yung ganong enerhiya dito sa round 3. Pero nangyari, nagkaroon ng stutter, naulit niya yung performance niya sa round 1. Ayun lang. So bumaba yung energy level ni Plaridel dito at yung effectivity medyo nawala din. So yun, Husky round 3. Putang ina. Pakinggan natin. Sayang yung buong round 3 mo, gago ka. Isa buhay to, tapos tinitira mo iba. Putang ina ka. Sa kalyo ng palad daw makikita ang tagumpay. Sabi nitong ulol. Baka bigla ka na lang sipain ang successful na putol. Putang ina ka. Nakakawalang gana ka panoorin. Kapag bumaba na to, kala mo inutos lang sabihin. Puta, tapos aasta kang future ng battle rap? Gago ka ba? Pinabili ka lang ng suka, champion ka na? Puta, di niya ugali, mamersonal. Kaso yung shit, di natiis. Naglalabas na rin ng baho sa kanyang analysis. Bumibitaw na rin ng jokes. May pakanta-kanta pa, gusto mag-trending like me, kaso pilit mukhang tanga. Kasi ultimo patawa, pag epektibo, dominante. Kahit anong estilo, pag sinapuso, importante. Inaangat ko yung estadong minaliit nyo ng kampante. Ito na yung panahong magkakampiyon ay komedyante. Di mo, pako kilala bigo, mong ala-alang inakalang malala na tigok, pahara-hara subok, na magpakarabugok, kasayonara magpakalayo-layo na tupok, kasaking bara may libel para dyan, Plaridel tabi dyan, matabel ay kitel, diskarel na naman! Tangina, wala akong dapat patunayan. Alam kong mas magaling ako. Bago mo ko pangaralan, turuan mo muna sarili mo. Kasi kung magkahalong joke at bars, di mo ko madadaig. Sa sobrang bigat ng bars ko, nawalan ako ng leeg. Yung ulo ko hindi bilog, parang nadikdik. Ganto din ulo ni Rizal, kaya yung utak na siksek. Punta tayo sa hinaharap. Alam kong nanunood ka ngayon. Tignan mo sarili mo sa nakakaawang sitwasyon. Lakas ng loob at tapang ay hindi laging para sa laban. Minsan ito ay pagtanggap ng masakit na katotohanan, multiverse, di lang sa sulat. Ginawa ko pa sa sitwasyon. Lente ni Kuya Kebs yung portal, tinugma ko yung dimensyon at time. Tangina, disiplinado si Husky sa round 3. Tara nyo, 2 minutes 5 seconds lang yun, no? Wala, yung nagbitaw ng joke si Husky dito, and okay naman yun. Wala eh. Para sa akin, nawala na talaga si Plaridel sa round 3. And yung Husky naman, wala, in-overpower ni Husky yung round 3 ni Plaridel, no? Kasi sabi ko nga, yun, sabi ni Husky sa round 1, ay sa umpisa ng round 3 niya, 'di ba? Sayang yung buong round 3 kasi isa buhay semi-stop, tawag dito. Tinira mo yung iba. So, agree ako doon. Si Husky naman, hindi siya nag-aksaya ng linya, hindi siya nag-aksaya ng mga bara. Tinadtad niya talaga si Plaridel dun sa round 3. And para sa akin, naging OP yun. So, malinaw yung round 3 na ibibigay natin. Ito siguro yung round na pinaka nadalian ako na ibigay kay Husky yun. Kasi, lumaylay na talaga yung performance ni Plaridel. Then, Husky, naging consistent talaga all 3 rounds. Ayun, nagpakita siya ng flow, effective bars, references, yun eh. Jokes, no? Even yun lang yung narinig natin na jokes kay Husky, pero okay naman yun. So yun, 1 and 3 para sa akin, nakuha ni Husky yun sa dikit na score. 9-8 yung round 1 and 3 para sa akin. So round 1 and 3 pa lang is 18-16 na. Pero dahil nawala dahil tinabla natin yung round 2 ng dalawang battle MC na to. So yun, 1, 2 and 3, 27 points para kay Husky. Si Plaridel naman may 25 kasi 8, 9, 9 yun, no? 17 tapos 8, 25. So 2 points lang ang lamang ni Husky
sa all 3 rounds sa score sheet natin Pero kung titignan natin yung buong battle, experience, pagiging battle wise, yun talaga yung naging edge ni Husky. Plaridel naman, medyo nagkulang lang sa effectivity, stage presence, yung mga haymakers na pinakita niya nung quarters against Poison, hindi niya nadala dito. Sayang lang. Kasi kung yung Plaridel na humarap kay Poison, yung Plaridel na lumaban dito kay Husky, masasabi pa natin na dikit yun, or baka masabi natin na sa kanya pa yun. So, ayun lang yung naging hatol ko dito. So, agree ako sa mga nagsasabi sa comment na dapat kay Plaridel yun or dikit na battle, kasi yes, dikit nga yung battle. Pero based sa preference ko or sa opinion ko, 1 and 3 ang pinakamalinaw na nakuha ni Husky dito. Possible nga all 3 rounds kay Husky Pero I want to give credit to Plaridel sa round 2 niya kasi hinabol niya talaga yun. No? So, ayun, 1 and 3 Husky yun, 2 tabla para sa akin. So, mahirap magkaroon ng kaparehas na judgment kapag may tabla ka sa isang round Pero sana may kaparehas na tayo na vote dito sa mga live judges. So, Husky 27-25. Ito pala itong 10. Plaridel versus Husky para sa isa buhay semifinals. Mag-iay ulit para sa kanilang pareho. Ang boto ng hurado, 5-2. Advancing sa finals, mag-iay tayo lahat para kay Husky. SGR Battle League, Mugat Republic, Gerald. 5-2. So, gusto ko marinig yung mga judges natin. Love you. Pinoto ko si Plaridel. Round 1 and 2 Plaridel, round 3 Husky. Punchline count din lamang si Plaridel. Pero yun. Tapos, parang masasabi ko mas maraming pinakita si Plaridel na creative para sa akin. Kaya Okay. mas tumatak siya. Pero yun, solid pa rin yung pinakita ni Husky. Magandang style clash yun. Pero para sa akin, Style clash, yes. yun, Plaridel ang pinoto ko. Ayan, binoto ko nga pala si Husky. Okay. Round 1, binigay ko yung kay Husky 10-8. So, props na nagpupukpok dito sa kapitbahay namin. Malinaw na kay Husky yun, pang isa buhay yung tema niya, Yes. saka yung sulat niya. Round 2, dun dikit na dikit. Dun Yes, lumabas dikit yun. yung galing nila. And round 3, binigay ko kay Husky 10-9. Mas rekta sa kalaban, mas marami siyang hinain na estilo. Yes. Maganda yung pagkakahalo pero hindi nagtunog chop suey. Yun yung mahalaga doon. Marami kang ginamit na estilo pero hindi siya magtutunog chop suey. So, Husky. So, ayun, Flick G ata 1 and 3 din kay Husky, no? Kasi sinabi niya round 2 pinakadikit yun. So, kailangan ibigay na natin na tabla yun. So, ayun, sabi ko mahirap magkaroon ng tabla na judge or kaparehas na judgment sa battle kapag may tabla na ano. So, ayun, si Flick G naging kaparehas natin. Binoto ko si Husky, actually all 3 rounds. All 3 rounds, sa yes. performance naman, halos pantay lang sila ng material. Binase ko na lang din kung alin yung mas may direksyon at mas rekta sa kalaban. Kasi yung parang kay Plaridel medyo medyo parang pwede mo siyang i-apply sa iba, tulad ng mga vlogger shit na gano'n, pwede yun sa iba So, kay parang parang nakahubog kay Plaridel lang, yes. Totoo yan. Tsaka mas aggressive si Husky sa gabi ito. Aggressive, yes, totoo. Sobrang ganda nung battle, binoto ko si Husky pero dikit lang. Ang pakiramdam ko lang dun sa battle, mas direkta yung mga atake ni Husky. Yun, parang pakiramdam ko din, mas tama siya sa oras. Totoo. Si Plaridel, parang kung kani-kanino tumatama yung mga Tama, sagot niya. tama Pero solid yun. pa rin yung performance overall. All 3 rounds binoto ko si Husky. Yes, all 3 rounds. Checking nga pala, Plaridel versus Husky, ang binoto ko sa kanila si Husky. Yung round 1 nila, para sa akin kay Plaridel. Yung round 2, yun kay Husky. Yung round 3 naman, medyo sumobra yung haba ng rounds ni Plaridel doon, kaya binawasan ko. Yung kay Husky, saktong-sakto lang. At mas pumasok yung mga bira ni Husky, kaya kay Husky ako. Okay. Yung Class G, Husky versus Plaridel. Round 1, binoto ko si Husky. Mas nagustuhan ko yung atake niya doon.
technical si Plaridel pero parang mas umangat nga at yung rap skills na pinakita ni Husky at yung mga punto niya kumpara dun sa mga technical lines na binitawan ni Plaridel para sa akin. Round 2 tinabla ko yun. Putang ina. May tablas class G pa. Fuck. Para kay Plaridel naman ako doon. Okay, so yung round 3 lang ni ni Class J is hindi natin naging kapares. Pero yung tabla sa round 2, props sa atin doon. Kaparehas natin si Class J doon. Ibang klase yung baon niya noon, ibang klase yung mga ginamit niya angle. Para sa akin, mas tumama kumpara sa ginawa ni Husky. Pero preference ko nilang to, totally kung ano. Pinoto ko si Husky, mas nagustuhan ko yung style na ginamit niya overall kaysa dun sa para kasing mas well-rounded yung ginawa niya kaysa kay Plaridel. Si Plaridel kasi all 3 rounds naging technical siya pero dikit lang tama yun. Naging technical. Preference ko lang, Husky ako. Solid na lang. Husky versus Plaridel, pinoto ko si Plaridel. Isa ako sa dalawang bumoto sa kanya. Kasi medyo naiklian ako sa ni Husky sa round 3 ni Huskies kasi para sa akin doon lang nagtatalo eh. Kasi round 1 at round 2 tabla. halos pantay sila. Pero sa round 2 pala medyo gahibla lumamang si Plaridel. Lalo na yung sa photosynthesis, sa rear naked choke, medyo nagandahan ako doon. Pero sa round 1 at round 2 ni Husky, putang ina, sobrang masakit yung mga sinabi niya. Talagang tumutusok. Pero sa round 3, yun, medyo naiklian lang ako sa kanya. Kaya doon na lang ako bumase. Binigay ko kay Plaridel. Pero sobrang gahibla lang talaga yung lamang niya. Parang nakulangot lang. Yun, Plaridel. So, ayun, shoutout sa nagpupukpok dito sa likod namin, sa kapitbahay namin. So, ayun, napakagandang laban. Para sa akin, sobrang dikit ngayon and agree dun sa kailangan natin tapusin yung video kasi ang ingay na talaga dito sa likod ko. No? So, Husky, congrats. Maraming salamat sa mga nagsabi na maganda yung battle na to, and yes, I agree. And dikit nga yung battle, pero overall performance, experience lamang na lamang si Husky doon, no? Kitang-kita nyo naman. So, ayun, kailangan natin tapusin kasi umiingay na yung kapitbahay namin dito sa likod. So, shoutout sa kanya. So, ayun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.